Ang Black Whale ay isang dambuhalang barko na maghahatid sa 200,000 pasahero patungo sa New Continent o ang pinapaniwalaan ng maraming tao bilang Dark Continent. Ang Black Whale ang nagsasakay sa ating bida na si Kurapika at Leorio, sa karamihan ng hunters ng Hunter Association, sa mga kilalang karakter ng kwento, at sa royal family ng Kakin kung saan kabilang ang 14 na prinsipeng naglalaban para manalo sa succession contest. Sa ngayon mga idol, ang Black Whale ang nagsisilbing arena ng mga prinsipe hanggang sa may isang matira sa kanila na kikilalanin bilang bagong hari. Dahil sa matinding kaguluhang nalilikha ng succession contest, madaming fans ng Hunter x Hunter ang naniniwalang lulubog ang barko at magiging dahilan ng kamatayan ng maraming tao. Isa ako sa mga fans ng kwento na sumusuporta sa teoryang ito. Kaya sa video na ito, iisa-isahin ko sa inyo ang rason kung bakit ako naniniwalang mawawasak o lulubog ang Black Whale. Ang una sa mga ebidensya mga idol na lulubog ang barko ay ang disenyong meron ito. Kung inyong mapapansin mga idol, ang Black Whale ay isang malaking barkong nahahati sa 5 tier. Ang pinakaunang tier o nasa pinakataas na bahagi ng Black Whale ay isa pang malaking barko na may disenyong kapareho ng mga pangkaraniwang barko na nakikita natin. Sa tingin ko mga idol, ang rason kung bakit may isa pang barkong inilagay ang bansang Kakin sa ibabaw ng Black Whale ay dahil isa itong paghahanda sa posibleng paglubog ng sasakyang pandagat. Kung magkaproblema man ang mababang palapag at maging dahilan ito para lumubog ang Black Whale simula sa ilalim, mananatili pa ding nakalutang ang Tier 1 o ang barkong nasa ibabaw dahil pwede itong lumutang sa karagatan. Isipin nyo, pwede naman nilang gawing buong bilog ang Black Whale o kaya ay gumawa na lamang sila ng nakausling gusali sa itaas. Pero talagang isa pang malaking barko ang inilagay nila dito dahil alam ng bansang Kakin na lulubog ang Black Whale. Bukod dyan mga idol, kapansin-pansin din na masyadong sarado ang Black Whale at merong malaking bulkhead na pwedeng isara anumang oras para hindi makadaan ang mga nasa Tier 3, 4 at 5 patungo sa mas mataas na palapag o ang Tier 2 at Tier 1. Maaaring ang disenyong ito ay sinadya dahil alam na bansang Kakin na kapag palubog na ang barko, pipilitin ng mga pasahero mula sa mas mababang palapag na umakyat sa taas at para nga mapigilan nilang manggulo ang mga ito sa itaas, iniwasan ng Kakin na maglagay ng bintana o iba pang pintuan sa Black Whale at sinigurado nila na hindi mapapasok ang bulkhead sa oras na isinara nila ito. Higit sa lahat mga idol, hindi din mapapagkaila na bukod sa mukhang bilog na balyena ang disenyo ng Black Whale, parang isa din itong banga, urn o jar. Kung ating babalikan mga idol ang chapter 349 ng manga, dito ipinaliwanag ni Haring Huiguru na ang seed urn daw na nagkakaloob ng mga guardian spirit beast sa bawat prinsipeng kalahok sa succession contest ay nilikha ng unang hari ng Kakin sa pamamagitan ng Nen. Hango ito sa Kodoku o worm toxin, isang klase ng sinaunang mahika na makikita sa kultura ng mga Japanese at Chinese. Sinasabi mga idol na maisasagawa ang worm toxin sa pamamagitan ng isang bangang pupunuin ng iba't ibang klase ng peste at insekto. Ikukulong ang mga ito sa loob ng banga at hahayaang kainin ng isa't isa o magpatayan hanggang sa isang nilalang na lamang ang mabuhay. Ang likido sa katawan ng insektong nabuhay ay maaaring gamiting lason o pampamala sa ibang tao. Pero pwede din naman itong alagaan para magsilbing lucky charm sa nagmamay-ari sa kanya. Ganito halos ang sistema ng succession contest mga idol. Ilalagay ang 14 na prinsipe sa loob ng Black Whale o ang sasakyang hugis banga. Pagkatapos ay magpapatayan ng magkapatid hanggang sa may isang matira para magdala ng swerte sa kanilang kaharian bilang isang hari. Sa ritual na ito mga idol, madadamay ang ibang peste, insekto, nilalang at mga tao na nasa loob ng banga o ng Black Whale. Alam ito ni Haring Nasubi, kaya inihanda niya ang paglubog ng Black Whale para magsilbing libingan ng maraming tao sa oras na madamay sila sa succession contest. Ang pangalawang ebidensya mga idol na lulubog talaga ang Black Whale ay ang mga label o terminong ginagamit ng bansang Kakin. Ang barko na sinasakyan nila ay tinatawag ng Kakin na Black Whale o itim na balyena. Ang mga balyena idol ay isang uri ng mamal na nakatira sa tubig at dagat, kaya imbes na hasang, umaasa sila sa kanilang mga baga para huminga. Nagagawa ng mga balyena na makalanghap ng hangin sa pamamagitan ng paglutang sa ibabaw ng dagat. Pero dahil nga sa isa pa din siyang nilalang na namumuhay sa ilalim ng tubig, kailangan pa din ng mga balyenang lumubog. Ito ang maaaring mangyari sa Black Whale na nakalutang at naglalayag sa ngayon. Pero kalaunay, makikita na lamang nating palubog na at nilalamon na ng dagat.
Bukod dyan na idol, tinawag din ng hari ng Kaki na Survivor ang prinsipeng mananalo sa Succession Contest at Survivor ng Voyage o paglalayag ang tawag naman ng unang prinsipe na si Benjamin. Pwede nating tanggapin mga idol na survivor talaga ang tawag sa mga taong nabuhay matapos makipagpatayan sa kanyang mga kapatid. Pero ayon mismo kay Haring Nasubi, ang kanyang mga anak na ang bahalang mag-interpret kung ano ang kahulugan ng survivor dahil parte din ito ng kompetisyon. Ngayon mga idol, kung tayo ang magbibigay ng kahulugan sa salitang survivor na ginagamit ng Kakin imbes na winners o victors, pwede ngang ibig sabihin ng survivor ay isang taong nakaligtas sa malagim na sakuna. At ito nga ay ang paglubog ng barko ng Kakin. Higit pa sa termino na yun mga idol, tinawag din ng hari ng Kakin na 200,000 sacrifices ang 200,000 pasahero ng mga barko. Ano sa tingin nyo ang rason nito mga idol? Para sa akin, ang dahilan kaya tinawag ni Haring Nasubi na sakripisyo ang sakay ng Black Whale ay dahil plano niya talagang ubusin ang mga ito o ang karamihan sa mga pasahero ng Black Whale. Papalubugin niya ang barko kasama ang sakay nito para gawing sakripisyo kapalit ng kaunlaran ng bansang Kakin. Ang paliwanag mga idol kung bakit isasakripisyo ni Nasubi ang 200,000 pasahero ng barko ay ipapaliwanag ko ng mas malalim maya-maya lamang. Ang pangatlong rason mga idol kaya naniniwala akong lulubog ang Black Whale bago ito makarating sa destinasyon nito ay dahil sa mga krimeng nagaganap sa Black Whale. Tingnan nyo mga idol, sa simula pa lamang ng paglalayag ng barko o sa loob pa lamang ng 24 oras na biyahe nito, madami na agad nangyaring krimen sa Black Whale, lalong-lalo na sa Tier 5, mga pangyayaring higit sa inaasahan ng Hunter Association. Sa ika-4 na araw pa lamang ng paglalayag, may naganap na patayan na agad sa Tier 3 ng barko. Nagresulta sa pagpasok ng mga pasahero sa kanilang silid at pagkakaroon ng malawakang paghalughog para mahanap ang salarin. Sa ika-12 araw, inanunsyo ang kamatayan ni Prince Hulkenberg at nalaso ng unang prinsipe na si Benjamin kaya nagdeklara ng martial law ang prinsipe sa Tier 2 at Tier 1. Lahat ng pangyayaring yan mga idol ay naganap sa loob pa lamang ng 2 linggong biyahe ng Black Whale. Sa kasamaang palad, 2 buwan aabot ang ekspedisyon patungong New Continent kaya tiyak na may magaganap ang mas malalang pangyayari na maaaring magpalubog sa Black Whale. Pwede mga idol na lumubog ang barko dahil sa kabaliwan ng Haley family. Merong tinatrabahong masamang plano ang boss ng pamilya na si Morena Prudo sa pamamagitan ng pagiging specialist ni Borksen. Maaaring ang nenability ng babaeng sundalo ay may kapangyarihang magpalubog sa barko. Posible din naman mga idol na lulubog ang Black Whale dahil sa Phantom Troop. Biruin nyo, isang rising sun lamang na Phaeton, pwede niya nang sunugin ang isang buong palapag, magiging dahilan sa pagkawasak ng barko. At maaari din mga idol na lumubog ang Black Whale dahil sa mga plano ni Beyond Netero. Nakakulong ngayon ang malakas na Nen-user at tiyak na gagawin niya ang lahat kasama ng kanyang grupo para makatakas sa Hunter Association. Aksyong posibleng konektado sa pagpapalubog ng Black Whale. Ilan lamang ito mga idol sa mga pinakamalapit na dahilan kung paano lulubog ang Black Whale. Hindi ko pa binabanggit ang mga riot na pwedeng simulan ng mga pasaherong nasa ibabang palapag. Ang mga halimaw na makakasulubong ng barko sa oras na nakarating na sila sa katubigang hindi pa nalilibot ang tao. At pwede ding magpalubog sa barko ang mga guardian spirit beast ng mga prinsipe ng Kakin na nagtataglay ng walang katulad na kapangyarihan. Ang pang-apat at panghuling ebidensya mga idol na nagpapatunay na lulubog talaga ang Black Whale ay makikita sa paghahandang ginawa ng mga importanteng karakter ng kwento. Sa chapter 358 mga idol, sinabi ni Kurapika kay Reyna Owito na kailangan nilang tandaan ang evacuation route ng barko bilang paghahanda. Ipinagtaka ng Reyna ang pangangailangan nilang gawin ito, kaya ipiniliwanag ni Kurapika ang posibilidad na magkaroon ng kaguluhan, riot at sunog sa loob ng barko, dahilan para tandaan din ni Reyna Owito kung nasaan ang mga emergency transportation kagaya ng blimps, lifeboats at pods para makalikas. Ang pagsama ni Kurapika sa mga posibilidad na ito mga idol ay nagpapakita na kahit siya ay alam niya na may magaganap na kaguluhan sa barko at maaaring maging dahilan nito para lumubog ang Black Whale. Halos ganito din mga idol ang tingin ng Ox ng Zodiac sa si Mrs. Tom na ibinahagi niya sa chapter 380 ng Hunter x Hunter.
Noong naganap ang maraming patayan sa barko sa loob pa lamang ng 3 araw, pinangunahan ni Mrs. Tom ang isang pagpupulong kasama ang mga sundalo ng Kakin. Dito, ipinaliwanag ng Hunter na magtutuloy-tuloy ang nagaganap na krimen hanggang sa dumating na ito sa sukdulan at pagsisimula ng paglubog ng barko. Sunod nito mga idol, noong nag-usap din silang dalawa ng dragon ng Zodiac sa Sibotobay Gigante, sinabi ni Mrs. Tom na ang mitya ng napipintong pagkawasak ay mas maliit kumpara sa kanilang inaasahan. Nangangahulugan ito mga idol na ang mga Zodiacs o ang Hunter Association ay alam talaga na lulubog ang barko anumang sandali sa kanilang paglalayag. Pero gumagawa sila ng paraan na mapabagal ang pangyayari o mapigilan itong maganap. Higit sa lahat, sinabi din sa chapter 361 ni Bill mga idol na ang misyon nila ay tulungang makatakas si Reyna Owito at Prinsesa Wobble palabas sa barko. Meron silang 3 paraan upang gawin ito. Una ay gamit ang ability ni Corton na magbagong anyo para maging sasakyang pandagat. Ang pangalawa ay medyo mahirap dahil nangangailangan ito ng tulong ni Pariston Hill. At ang pangatlong paraan upang makatakas sila sa barko ay mas mahirap dahil pangungunahan nito ni Beyond Netero. Kung papansin ninyo mga idol, prioritize nila Bill ang makalabas ng barko at makatakas na para bang alam nila na may masamang mangyayari sa barko at kailangan nilang umalis dito sa anumang pamamaraan. Bukod dyan, napaka-interesante din na sila Pariston Hill at Beyond Netero ang kailangan sa mga paraang ito na para bang alam ng grupo nila na imposibleng makaalis sa loob ng Black Whale pero kailangan nila itong gawin ano man ang mangyari kaya ang dalawa sa pinakamatalinong karakter na sila Pariston at Beyond pa ang namuno sa mga paraan ng pagtakas. Nagpapakita ito mga idol ng malaking posibilidad na may mangyayari talagang trahedya at ito nga ay ang paglubog ng Black Whale. Ang lahat ng mga ebidensyang nabanggit ko mga idol ay sumusuporta sa malagim na pangyayaring kikitil sa maraming tao at maaaring magpalubog pa ng barko. Ang tanong ngayon mga idol, anong dahilan at bakit walang pakialam ang Kakin kung lulubog ba ng Black Whale at bakit parang mistulang sasadyain pa nila ito? Marami ako nakikitang rason mga idol kung bakit sa palagay ko plano talaga ng Kakin na palubogin ng Black Whale. Una mga idol, sa tingin ko, gusto nilang itago ang kamatayan ng mga prinsipeng hindi mananalo sa succession contest. Kung inyong maaalala, inililihim ng bansang Kakin ang kamatayan ng mga prinsesa at prinsipe. Hindi nila inanunsyo ang pagkasawi nila Momose at Kacho at pinalabas nila na may sakit lamang sa sali-sali kahit patay na ito. Ang tanging kamatayan lamang na inanunsyo ng kaharian ay ang nangyari kay Hackenberg. Ang rason nito ay dahil sa kahilingan ni Hackenberg bago siya mamatay. Madami pang buhay na prinsipe mga idol at dahil isa lang mga matitira, 13 prinsipe ang mamamatay sa paglalayag ng barko. Kilala ang bawat prinsipe sa bansang Kakin at sa buong mundo dahil dyan, imposibleng habang buhay nilang maitatago sa publiko ang kamatayan ng mga ito. At hindi din nila pwedeng sabihin na nagpatayan ng mga prinsipe para sa trono dahil kasiraan ito para sa susunod na hari. Ang sa tingin kong gagamitin nilang rason para maitago ang misteryosong kamatayan ng 13 prinsipe ay walang iba kundi ang paglubog ng Black Whale. Papalabasin nilang kasama ang 13 prinsipe noong lumubog ang barko at dahil dyan, isa na lamang ang natira at ito nga ang kikilalanin nilang hari. Dagdag pa dito mga idol, ang isa pa sa posibleng rason kaya ayos lamang sa Kakin na lumubog ang barko ay dahil alam nilang madaming mamamatay na pasahero sa biyahe. Daan-daang mga tao na ang napaslang ng mga mafia, hindi mabilang ding mga sundalo at gwardya ang nadamay sa succession contest at siguradong madami pang mga pasahero ang mamamatay habang naglalayag ang barko. Ang masamang pangyayaring ito ay mapagtatakpan o maitatago ng Kakin kung isasama na nila ang mga namatay na tao sa oras na lumubog ang Black Whale. Higit sa lahat mga idol, ang pinaka-pinapanawalaan kong rason kung bakit papalubogin ng bansang Kakin ng Black Whale ay dahil gagamitin nila bilang sakripisyo ang libu-libong tao para mas mapalakas ang kanilang kaharian. Ang Kakin mga idol ay naging isang makapangyarihang bansa dahil sa Nen. Kung titingnan natin ang konsepto ng kapangyarihan, mapapansin natin na ang isang abilidad na nabuo sa pamamagitan ng Nen ay mas lalong lumalakas kung mas malaki ang ibinibigay na kapalit ng Nen user. Ganito din ang sinusunod ng Kakin. Mas madaming taong mamamatay sa barko, mas malaking pag-unlad ang makukuha nila bilang premyo. Ito ang rason mga idol kaya sakripisyo ang tawag ng hari ng Kakin sa 200,000 pasahero ng barko. Dahil plano niya talagang ialay ang buhay ng mga ito para sa kinabukasan ng kanilang imperyo.
Maaaring masabi nyo na sobrang dami ng 200,000 sakripisyo at parang malaking impact ito sa kwento. Kaya gusto kong linawin na hindi ako sigurado kung lahat ng 200,000 pasahero ay mamamatay. Pero malaki ang posibilidad na malapit sa bilang na ito ang magiging biktima ng pagpapalubog ng barko. Sa katunayan mga idol, hindi na bago sa kwento ang pagpaslang ng maraming tao ng sabay-sabay. Nakita na natin ito sa Hunter Examination, sa York New City, sa Grid Island Arc at kahit sa Chimera Ant Arc. Namatay ang humigit kumulang na 500,000 tao sa arc na ito. Kaya tingin ko, hindi na nakakagulat kung mamamatay din ang 200,000 pasahero ng Black Whale. Maaaring ang pangyayaring ito ay isisisi ng Kakin sa Hunter Association bilang ang organization ang isa sa mga nagsisigurado ng kaligtasan sa barko. Pwede din namang magtuturoan ang bawat membro ng V6 kung sino ang may kasalanan hanggang sa malito na ang mga tao kung sino ang dapat sisihin. At malaki ang tsansa na ang bansang Kakin ang pinakasumalo ng sisi dahil sila ang nagpaumpisa ng paglalayag na ito. Ang kamatayan ng 100,000 pasahero ng Black Whale ay maaaring magdulot ng galit ng mga tao, ng mga pinuno ng iba't ibang bansa at ng buong mundo sa Kakin. Pero wag natin kalimutan mga idol na ang Kakin ay talagang sanay mapag-isa. Wala silang pakailam sa kahit na sino at wala nang epekto sa kanila ang kahit na anong klaseng pagkondena. Patunay dito ang pag-uumpisa nila ng isang ekspedisyong patungong Dark Continent kahit alam nilang mahigpit na ipinagbabawal ng mundo ang paglalayag sa lugar. Mas mahalaga sa Kakin ang magkaroon ng isang karapat-dapat na haring mamumuno sa kanilang bansa na ginawang makapangyarihan ng kanilang ritual at tradisyon. Ang pagkasakripisyo ng bansang Kakin sa buhay ng kanilang mga prinsipe at ng maraming tao ang rason kung bakit mula sa pagiging isang maliit na bansa, naging malaking imperyo ang Kakin. Ito din ang nagpapaliwanag mga idol kung bakit kahit hindi miyembro ng V5 o wala silang kakampi, walang kahit na sino ang makasakop sa bansa. At ang pagkasakripisyo ng Kakin sa maraming buhay ang pinakadahilan kung bakit masagana, maunlad at makapangyarihan ng Kakin magpasa hanggang ngayon. Kaya hindi nakakapagtaka na handa silang gawin ng lahat kahit pumaslang ng 100,000 tao sa pamamagitan ng pagpapalubog ng isang dambuhalang barko. Ito po ang aking paliwanag sa teorya ng paglubog ng barko ng Black Whale. Sana po nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!